Cleaning, restoring, and customizing sneakers is serious business. But the shoe restoration store is not only busy saving soles, they're also bringing their A game to social media. So how do they do it? Let's find out from Kick Salvation founders, Donovan John Telan and Darren Telan, and they join us now on The Final Word. Magandang gabi! Naku, magkakapatid pala ito. Si Darren tsaka si Donovan. So ikaw, Darren, ang nag-umpisa ng Kick Salvation. How did you come up with this idea na kailangan tayong mag-restore at mag-customize ng mga sneakers? Actually, nag-start po talaga ako sa isang sapatos na binigay po talaga ni Kuya. Baga may sentimental value po siya. And syempre nasayangan po ako kung itatapo ko na lang siya kasi yun nga po, regalo niya sa akin nung graduation. Kuya, ano ba binigay mo naman kay Darren na sapatos? Sneaker po is Jordan 3. Jordan 3. Jordan 3. Tapos, ano yung problema sa sneakers na yon? Ang problem po is nag-sole crumbling po siya. Yung pupulbos-pulbos po yung yung midsole. Yun po kasi yung main problem talaga ng mga Jordan 3s. Oo. At saka, bakit nagkakaroon ng sole crumbling? Alam mo, ang dami ko ring mga sneakers Tapos sinastore mo, sinasabi mo, hindi ko to gagamitin. Hindi ba? Baka isang araw, ibebenta ko. Tapos pag binuksan mo yung box, grabe, sole crumble na. Pwede mo nang itapon. Yes, po. Ano nangyayari yun? Yan kasi yung misconceptions ng marami. The more na hindi ginagamit yung sneaker, the more na hindi masisira. Pero mali. The more na hindi na-stress yung sneakers, hindi nagkakaroon ng force sa polyurethane or PU material. And also, dahil sa humidity dito sa Pilipinas, yung evaporation, nagkakaroon ng hydrolysis sa polyurethane material. Kaya nagka-crumble siya over time. So, yung mga ganung terms. Pero ang pinaka-dahilan lang talaga is hindi nagagamit and also the humidity. Yes. So Darren, po. So kung meron ako mga sneakers na mga Jordans, mga LeBron James, mga James Harden, how should I be able to maintain na hindi sila na nagka-crumble yung material? How do I keep them? Ano po lagi-lagi nyo lang po talaga siyang gamitin. First is laging gamitin. Kailangan gamitin. Pero sinasabi nila, pag ginagamit mo, bumababa yung value ng sapatos. Pero since nandito naman kami to restore it again, babalik yung value. Yun po yung trabaho namin. Yun talaga yung service namin. Okay, I will come to you with a, let's say, Jordan 1 na nag-crumble na, no? Maybe an original 1. How long does it take to restore that Jordan 1? To restore the Jordan 1, sir, first is naghahanap muna talaga kami ng sole. Depende kasi sa mga Jordan 1 na may mga limited edition kasi, sir. Depende sa design, sa materials and all. So, maghahanap kami ng mag-fit na sole. Yes. Then, for the operation, si Darren mag-explain. Inaabot po siya ng months. Since marami pong natatanggap na inquiries, then matrabaho po kasi ang restoration. Iba po ang restoration sa repair. Yung repair po kasi is remedyo lang. Ibigitan lang ng shoe glue. Epoxy. Yan. Kami po kasi nilinis po talaga namin yung mga old factory glue. Pag ano po talagang renovation po talaga ng sapatos, yung back to original state. So talagang pinag-aaralan ninyo lahat. Yes. Every material. Yes. Let's say yung collector sasabihin niya, ay gusto ko, I want it just restored to what it originally looks like. Tapos isa namang collector sasabihin niya, gusto ko yung original materials. Yes po. Possible naman yun. May possibility naman yun. Pero mahal rin yun, dumalabas. Yes, opo. Oo. Parang bumili na rin po sila ng bago. Kasi pinabalik po namin yung dating look talaga nung Kasi ang problem sa mga limited pairs is once ma-acquire nila yan on that year or that month, hindi na ulit maglalabas Yes, on the following years. Hindi na rin po biro yung mga presyo ng mga sapatos ngayon. Yes. Lalo yung mga old pairs po. Grabe talagang investment, no? Totoo. Ano ba ang pinakamahal Right now in na the sneakers na na-handle ninyo? Na-handle. Louis Vuitton po. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Anong Louis Vuitton ito? Louis Vuitton Collab ba ito? With Nike or Adidas? No po, yan. Louis Vuitton lang na white sneakers. Nagpa-cleaning lang naman po siya. Nagpa-cleaning lang po. Nung hinilinis ko po, medyo nanginginig po. Nakakatawa. So baka may ma-damage or... Mahal talaga ang Louis Vuitton, di ba? Yeah. Tsaka recently lang talaga lumalabas ang Louis Vuitton ng kanilang mga sneaker collection. So, let's say, give it a face, ano yung retail price nung isang Louis Vuitton na yon? Sabihin natin, sir, nasa 70K. 70,000 pesos. Brand new po, yes. Brand new. Kung ipapalinis natin yung Louis Vuitton na yon,
na sneaker, mga magkano? Can you give us an idea? Kasi nandito rin na dinala ninyo Yes, yung cleaning mga shoe products. adhesive, Yellowing socks. purifying, basically to clean, no? Yes, And sir. to restore. Restore, yes, Oo. Bali, ang inabot po ng ano niya, ng Louis Vuitton is nasa 7K. May kasama 7K? pong repaint, yes. Kasi may mga scuff paint po na ano, inayos din, cleaning. Then, nirepaint po natin yung midsole niya. Kasi, yun po yung ano, yung problem din ng mga midsole is nag-yellowing. Then, kapag nag-yellow na po siya, maganda po na i-repaint na para hindi na po bumalik ulit. Oo. Ayun po. Ano ba ang pinaka mahal na basketball shoe na hinandle ninyo? As of now, basketball shoe. Basketball shoe po is Kobe's, mga Kobe's. Mga Kobe Bryant. Since kasi namatay na si Kobe, rest in peace, tumaas na yung value ng mga sneakers. Oo. Like how much does it usually cost? I mean, just a ballpark figure to restore. Grinch, yung ano po na-restore ko is Grinch na Kobe 6. Oo. Around 30 to 40K po siya. Wow. Yes, mga Basically protro. also the same price as the shoe? No. For the restoration naman, Ano, inabot naman siya ng mga around 10K po. Ah, Yes po. 10K. Ganun po ang ano niya. Pero Siyempre, para sa i-base din po namin sa... Pero sa kung collector rarity lang, part, win na po siya nun. Kasi pwede po ibenta or Yeah. magamit din. Kumbaga. Pero sinasabi nyo rin ba sa mga collectors, okay, ganito nakamahal yung sneakers Yes ninyo, ganito rin kamahal yung pagka-restore. Ina-advise nyo rin ba sa kanila how to keep it and store it properly? Yes, sir. Actually, sobrang honest din po talaga namin once may clients na gusto magpa-restore sa amin since hindi rin biro yung presyo na ilalabas Yes. nila. So, ang ginagawa po namin is, ayun, in-explain po talaga namin ng maigi kung ano yung gagawin sa sneakers nila. Dahil some sneakerheads po or some sneaker owners, meron talagang sentimental value yung sapatos. So, baga, kahit mahal na yung sinisingil namin, okay lang po talaga sa kanila na i-restore namin since gusto nilang makip talaga yung yung sentimental value ng pair, yung pinaka-look talaga. And also, after ma-restore namin, sir, syempre, hindi naman doon natatapos yung service namin. Also, we also remind them how to keep their shoes, kung paano nila alagaan. So, lagyan lagi nila ng silica gel since yun yung nag-absorb ng ng vapor and humidity sa ano. Alam mo, Darren, Donovan, hindi lang uso ang pagbibili ng mga sneakers, hindi ba? Yes. Customization din is so important. Totoo. Lahat ng mga bata ngayon bumibili ng just pure white shoes. Yes, sir. Tapos binibigay rin, ginagawa nyo rin yan. Oh, yes, sir. Sino gumagawa naman ng customization? Actually, we have a younger brother na wala right now since busy kasi sa school. Right now nasa college. So, his name is Darvin Telan. Check out niyo rin po siya sa Instagram, Custom Darbs. Siya yung nagka-customize ng one-of-one pairs. So, ang kinagandaan kasi, Sir Rico, with the one-of-one pairs, ikaw lang talagang magkakaroon nun. And may mga ginagawan din kami like... So, artist pala rin siya, no? Yes, sir. Artist. Baga sa canvas, yung shoes yung canvas niya, doon siya nagpe-paint. So let's say may mga ginagawan po kasi kami mga sikat na vlogger, ganyan, ng mga pairs na para sa kanila talaga. In the future, kunyari, sumikat sila lalo and yung pair na yun gawa ni Kick Salvation. So tataas yung value nun since one-of-one pair lang yun. Nagawa din ni Kick Salvation. Nandito ako sa Maynila. Nasa Bulacan kayo, sa Marilao, hindi ba? Sana sa Del Monte. Sir. Okay. Yes. Paano kami pwedeng pumunta sa inyo? I mean, do a lot of collectors just basically send their broken shoes or yung gusto na ipa-restore sa inyo via LBC or via courier? Yes, sir. By courier. Pero Mostly. importante rin yung trust eh. Oo, Hindi sir. ba na, i-restore baka i-restore ito tapos itatago. But that's why your social media engagement is so important. Yes, sir. Hindi ba? Since malaki na rin po yung reach namin on social media, nandun na rin po yung legitimacy. Yung trust issue, Yes, di ba? Yung trust issue. Ilan bang mga sapatos ang rinirestore ninyo, ang linilinis, at saka kino-customize on a daily basis? Around, sir, siguro sabihin natin mga per day po is 30 to 40 pairs po. Kasi pasok po sa amin every day. Sabihin natin mga 10 pairs per client, per customer. Pero minsan po, may isang client magdadala ng 5 sapatos, ganyan. Dahil yun nga po, yung mga Jordans po kasi yung mga restore. Kadalasan po kasi kinokollect nila yung mga Jordans, ganyan. Well, he's the GOAT. Diba? The greatest of all time. But how long does it take to clean, number one, to restore, number two, and to customize? I'm sure, iba-ibang araw yan, di ba? Yes, Takes days and maybe weeks. Days. Pag-clean. Pag cleaning po,
7 to 10 days ang binibigay po namin na time frame. Then pwede pa pong mapaaga and pwede pa pong ma-extend. Depende pa po talaga sa dirt ng shoes kung talagang maduming-madumi na. And hindi po kasi kami nag-air dry. Ang reason po is pag in-air dry po kasi namin, baka may matanggal na glue since pag mainit. Yun po kasi yung cause na nagsa-sole separation. Yun. Natanggal yung glue niya. What about yung restoration? For the restoration, sir, mas matagal yun. Since kasi matagal po kasi yung process ng pagtatanggal ng old factory glue. Yan talaga yung manual talaga na ginagrinder pa every part of the shoe. Tool. Then, ayun, tumatagal po siya ng around 2 to 3 weeks. Okay. Depende po. Pwede ring mapaaga or mapatagal. Depende sa dami ng Sa customization, sa kapatid ninyong bunso. For the customization naman, sir, right now, hindi naman din ganun karami yung clients namin for customization since limited pairs naman yun. So, it will take 1 or 2 weeks, mga ganun. But you know what I'm really proud about the brothers, hindi ba? Sa inyo, no? Nagtapos rin kayo. Yes. Di ba, ng pag-aaral. Ikaw, Donovan, you finished hotel restaurant management. Ikaw naman, accountancy. Tapos yung kapatid yung bunso, Right now, finishing engineering. How important is it, di ba, sa ating mga kabataan, sa ating mga kababayan, that you finish your education and then get into business? Ikaw, being an accountant. Yung pagiging accountant ko naman kasi, sir, is parang na-convert ko rin into business. And di ba pang accounting to shoes? Oo. Parang ang layo po eh. Pero Yung numbers dyan, yung eksakto, di ba? To the last Grabe. centavo. Yes po, kung kailangan balance. So, para sa akin po is privilege din po makatapos kasi siyempre, yung mga magulang natin, yun din yung parang papamana sa atin. Eh. Correct. And nagkamapling din po kami talaga sa business, sa idea lang talaga. And yun nga, nag-jive po yung mga talent namin eh. Si Kuya sumali sa amin. Actually, dalawa po kami ni Darwin lang yung nag-start. Kasi naisip ako po yung idea na yun dahil nag-drawing po si Darwin. And Artist talaga siya. Artist talaga. Ikaw naman, Donovan, gaano ka-importante ang pagtapos na pag-aaral tapos sumabak sa negosyo? Siyempre, number 1 po is experience talaga yung importante. Bago tayo mag-jump into business talaga, kailangan equip tayo ng maraming informations din kung paano mag-handle ng business. Since kasi on my course din, HRM, pinag-aaralan din yan about management din. So parang kinonvert ko lang siya into business namin sa sneaker. So magkalayo siya kung titignan, pero sa mga natutunan ko from school, malaki rin yung naambag niya in our business talaga. So, saan natin pwedeng makita ang Kick Salvation sa social media? Yeah, so guys, you can follow us on Facebook at Kick Salvation. So check out nyo na lang right now, nasa 494,000 followers kasi marami kaming kapangalan. So better check that page. Save my shoes! Salvation! Yes, save your soul. Save my soul. Also on TikTok, nandun din po kami at Kick Salvation and also on Instagram. Ayan, maraming salamat sa inyo and all the best and congratulations on the success of Kick Salvation. Kick Salvation founders, brothers Donovan John Telan and Darren Telan.